guys, ang toy na re-review natin for today ang Mini Action number 03 Dimos. And before we start sa ating review, special shout out muna sa Ken Ken's Toyland for sponsoring this video. So pinadala niya ito sa ating Dimos Mini Action niya para daw reviewin natin dito sa channel natin. So thank you so much Ken Ken's Toyland. So ang packaging niya is ganyan ang itsura sa harap and sa likod and at the side, other side, on top and at the bottom. There you go. Nandito lang yung kanyang manual and then nandito na yung ating main figure na naka-clamshell pa. So right now, i-unclam na natin yan. So first we have here muna is yung mga accessories niya. Nandito yung isa. I don't know kung ano yung pinakatawag dito sa weapon na to. Kung meron sa inyo nakakaalam nung tawag mismo dito ni Dimos, please comment it down below. Pero so far, ito ang kanyang details. Ang ganda, no? Ang ganda ng details niya. Tapos talagang silver para kulay blade talaga siya. And itong accessories na to, magkahiwalay yan dyan na pwede niyang pagduktungin. Yan. So pwede siya maging isang buo. Actually, ito yata yung tinatawag niyang double baton. May weapon siyang ganun no? Pag sumisigaw siyang double baton. And next, meron din siya dito another weapon niya which is cool. Ang ganda ng details nito. Yan, makikita nyo. Ito, may hawakan siya dyan. Okay, again guys, pa-comment down kung alam niyo yung mismong tawag dito ni Dimos, yung sinisigaw niya para lumabas itong weapon na to. And of course, meron lang din siya ditong 3 sets of hand. Walay pa yon dun sa nakakabit na mismo sa kanya. Yung ibang accessories pa niya dito is more on doon na lang sa kanyang track mode. Track mode talaga yun, ginawa siyang transformer. Nakalimutan ko na yung tawag din dun sa yung parang ataol niya na sasakyan, di ba? Kasi ganun muna siya bago siya maging Dimos. So, ito yung mga yon, yung mga accessories na yan. Doon din itong malaki na ito. Yan. Itong isa niya dito, ito na yung parang pinaka-finale niya. Yung kanyang double Blizzard. I think mas maganda lang kung nag-add sila ng another color doon sa loob instead of black lang din. Kasi pag ganyan, medyo hindi halata yung details nila doon sa loob. Moving right along, nandito na yung ating pinaka-main figure na si Richard! Si Dimos. Yan. Walang Richard dito. Okay, check muna natin yung details dito ni Dimos. Ang ganda rin ng details sa mukha no? Yun ang maganda dito sa mga mini action na to kasi sulit mo na sulit mo na talaga yung mga details nila. So ang ganda ng details talaga sa likod, sa ilalim, di ba? Cool. Yan. And para sa articulation ng Dimos na to sa head niya, syempre naiikot siya ng ganyan. And meron siyang look up ng konti. Yung look down niya, yan. Sa kanyang arms wide open, ganda meron siyang creed moment na ganyan. Super galing. And then, pwede mo rin maikot yan ng ganyan. Bicep, may rotation din yun dyan. Sa elbow niya, yan ang articulation niya. Magaling sa kamay niya, wala nang any articulation mismo sa fingers kasi may mga extra set of hands naman siya. Pero naiikot yan dyan. Tapos kung gusto mong palitan, yan, pa-pop off mo lang yan. Gating sa kanyang waist, meron siyang waist articulation dyan, naiikot niyan 360, meron siyang ab crunch ng konti, and then yung kanyang Van Damme split, wow, ganda, and then yung kanyang high kick, ganyan, yung kanyang back kick, wala na gaanong back kick kasi humaharang itong part na to. I wish na natataas din ito tulad ng mga skirt niya. Ayan, yung skirt niya sa harap, sa side, natataas. Kung ginawa nila yon, pwede pang maitaas yung back kick niya. And then also, may rotation din siya dyan ng ganyan. Knee bend, yan, ganda nung kanyang knee bend, double jointed din. And then pagdating sa paa, naiikot siya ng ganyan and walang gaanong up, konti lang din yung down pero may tiltage naman siya. And then para sa kanyang double blizzard naman, tatanggalin mo lang itong sa chest area niya na medyo may kahirapan pag tinanggal. And then papalitan mo lang nitong accessories niya na ito, yan, di ba? Yung kanyang double blizzard. Although medyo hindi ako sob sa double blizzard niya dito, no? Kasi sa cartoons, alam ko, mas iba pa yung itsura nun. So, para sa kanyang transformation, tawagin na lang muna nating transformation, no? Kahit di siya talaga transformers. First, ang gagawin mo is that, i-pop off mo muna itong mga kamay niya dyan. Yan. And then, dito sa likod, tanggalin na natin itong buo. Yan, no? Natatanggal yan, eh. Yung side niya na yan. And then, yung kamay niya, yan, paiksiin na natin. Yan. Ganun na dito sa kabila, angat na natin yan ng ganyan. And then, yung ulo, pahabain natin. Yan, okay, stretch out mo siya ng ganyan. Yung pinaka-head niya. And then, itong balikat niya, fold natin, pag ganyan. Yan, so ganyan dapat ang itsura niyan. And then, itong sa side niya,
kunin natin. I-open natin yan. Yan. Okay, so na-open yan ng ganyan. Ganun din dito sa kabila. Hugutin mo lang dyan sa loob and then open lang din natin yung ganyan. Once na ma-open mo na yan, pwede mo nang ipwesto ito ng pagganyan. Tapos, ilapat na natin yung dalawa na yan dyan. Now, from here, ibaba na natin itong part na to. Yan, sa paa niya. And then, fold natin pataas. Fold na rin ito pa ng pataas, pag ganyan. Then, pag na-open natin yan, this part, open na natin. Yan, pag ganyan. So, ganun din dito sa kabilang side. I-open na lang din natin yan. And then, itong mga red na to, kunin na rin natin yan. Iangat mo na siya. Actually, natatanggal siya. Pero, syempre, pag natatanggal yan, kakabit mo lang naman yan. Pag ganyan. Kasi kailangan natin siyang ma-fold out. So, commonly, natatanggal talaga. Mabilis matanggal yung kinakapitan niya dyan. Yan. Pero, ganyan lang siya dapat. Fold out mo lang ng ganyan. And then, from here, iangat na natin ito. Yung mga paa niya. Ganyan. Tapos, ibababa naman natin ito. Pag ganyan. Yan. Okay. So, parang ganyan ang pinaka-itsura niya. Ganon din dito sa kabila. Fold lang din natin yan. Pag ganyan. Yan. Ganyan dapat ang pinaka-itsura niya. And then, dito, makita niyo may peg yan doon. Yan. So, doon naman siya papasok. Yan. Pag ganyan. So, pag didikitin mo na yan. Then, from here, ibababa mo yan. Yan. Yung mga nasa loob yan. So, parang may butas doon. And then, actually, this one pala, dapat nandoon siya sa pinakaloob din. Huwag nyo ilalabas yung mga red na yun. Dapat nandoon siya sa pinakaloob. Ayan. From here, kukunin mo na itong isang accessories mo. Itong malaking part na to. Yan. And then, open natin siya. Kakabit natin dito sa likod. Pag ganyan. Yan. Okay? Open mo lang yan. Open mo na lang din itong part na to. Yan. Yan. Open mo na lang din itong part na ito. Yan. And then, meron pa siyang red doon. Yan. May red pa doon na panel. Open mo na lang din yan. Ganon din syempre di sa kabila. Yung red na yan. I-open mo na lang din. Yan. And then, from here, pwede mo na siyang i-fold. Ganyan. Actually, bago mo siyang i-fold, mas maganda itong head niya. Isarado mo na yan Yan. Dapat nakasarado na yan. Ganyan. Para hindi na rin i-stock. Yan. Tapos ito, i-fold mo na yan dyan pag ganyan dapat. Yan. Para magko-close siya ng ganyan. So, ganoon din dito sa kabila. I-fold mo na lang din ito para mag-close siya ng ganyan. So, it's like parang humihiwalay. Ito yung tendency na pag kinabit mo isa, humihiwalay yung isa syndrome. May ganun siya. Actually, meron pa nga pala itong isang panel yan dyan. So, itong panel pala na to, huwag nyo kakalimutan. Ayun, ang dami niya talagang panels So, ilalabas mo nga yan, yung part na yan. So, ganun din dito sa kabila. Ilalabas mo lang din yung panel na yun. Yan. Okay, kasi yun ang magko-cover dito overall. So, kailangan maiduktong natin lahat yan So, medyo may kahirapan. Actually, hindi nakakatuwa yung experience. Dito, sa part na to yan, dyan sa part na yan. Medyo nakakailang yung part talaga. Yan, okay? So, buo na natin yung part na yan. And then, dito sa ilalim, this one, dito naman siya kakabit sa pinaka-head natin. Yan, pag ganyan. Yan, okay? So, ito na. Si Deimos sa kanya Battle Cruiser. Battle Cruiser ba yung pangalan nito? Maganda yung figure, pero ito yung pinaka-lowest part ng buong mini action na to. Nakuha naman niya yung nire-represent niya, but overall, itong part na to sa gitna, medyo yun yung downside. Mga panels niya dito, medyo maninipis na lang, tapos ang hirap ikabit ng mga pegs. Kaya ito yung pinaka-downside, itong part na to. Pero overall, kuha naman niya yun. Kuha pa rin naman niya. Now, para sa height ng mini action Deimos natin na to, this one is around almost 6 inches. Price ng Deimos na to, right now, ang price niya is around mga nasa at least 1,800 up to 3,000 pesos. Actually kasi nung unang lumabas ito sa mga pre-order pa lang, ganun lang talaga yung price niya, 1,500, 1,800. Pero syempre, nagiging limited yung stocks and then marami din naghahanap sa kanya. So, medyo tumataas talaga yung price niya. Pero so far, si Deimos hindi pa naman ganun kalupit yung pagkataas ng price niya. Hindi tulad dun sa kasabayan niya na si Voltes 5, talagang
yun, nag-spike na talaga yung price. So there you have it daw guys, ito na ang ating mini action Deimos. What do you think of this figure guys? Is it a go for you or I know for you? Whatever your thoughts, please comment it down below. But for me, I think overall sa akin itong Deimos na to, maganda na rin additional sa collection mo, talo na kung may connection ka rin naman sa character na ito. Nagagawa naman niya yung kailangan niyang gawin, yung articulation niya, napakaganda, napakalupit, and although yung pinaka-downside niya talaga yung kanyang battle cruiser, pero I'm sure naman na hindi niyo siya i-display doon sa ganung klaseng mode niya, at lahat tayo i-display natin siya ng kanyang robot mode. And alam naman natin na itong si Deimos, nakilala natin to sa pagiging isa sa malulupet mga rate na mga kalaban. Kung talagang kinalakihan mo naman na si Deimos, isa to sa mga pinapanood mo na rin, talaga namang pinakasikat dito sa atin is si Voltes 5. Pero itong si Deimos isa to sa mga tumatak din sa mga childhood heroes natin.